Opisyal na sequel ng Nobody, 2021, ang pamagat ng pelikula Nobody 2. Nagsisimula ang pelikula kay Hutch Mansell na nakaupo sa loob ng silid ng investigasyon, upak at sugatan, at ngayong pagkakataon ay may kasamang aso. Nilapitan siya ng dalawang ahente at tinanong kung sino siya. Bago pa mangyari ito, makikita natin na bumalik si Hutch sa kanyang buhay bilang isang mamamatay tao, tumatanggap ng mga kontrata mula kay The Barber upang mabayaran ang kanyang utang sa mga Russo dahil sa pagkasira ng Obshak. Dahil sa trabaho niya, mas lalo siyang lumayo sa kanyang asawang si Becca at sa kanilang mga anak na sina Brady at Sammy. Alam ni Hutch na ang trabaho niya ang naglalayo sa kanya sa pamilya, at mabigat itong dinadala sa kanyang kalooban. Kalaunan, nakita ni Hutch ang isang patalastas tungkol sa isang bayan na tinatawag na Plummerville, kung saan dinala siya ng kanyang ama na si David kasama ang kanyang kapatid na si Harry noong sila'y bata pa, dahil paparating na ang bakasyon sa tag-init. Nakumbinsi ni Hutch si Becca at ang mga bata na magbakasyon silang pamilya roon. Nangako si Hutch kay Becca na hindi niya isasama ang kanyang trabaho, habang kasama niya ang pamilya. Sinabi pa niya kay The Barber na hihingi muna siya ng pahinga bago tanggapin ang susunod niyang kontrata. Kinuha ng pamilya Mansell si David mula sa tahanan para sa mga retirado upang makasama nila ito sa kanilang biyahe. Matapos maayos ang mga bata sa kani-kanilang kwarto, nagkaroon ng pagkakataon sina Hutch at Becca na magkasama ng pribado sa kanilang silid, nag-inuman ng alak matapos ang matagal na panahon na hindi sila nagkasama. Maya-maya, sinubukan ng pamilya na pumunta sa water park, ngunit sinabihan silang sarado ito dahil sa isang insidente. Binigyan sila ng mga libreng tiket para sa hotdog bilang kabayaran, kaya dinala sila ni Hutch sa malapit na diner para magtanghalian. Doon, napansin siya ng lokal na sheriff na si Abel, dahil nagbabalik tanaw si Hutch sa mga panahong kasama niya roon sina David at Harry. Pagkatapos, pumunta ang pamilya sa arcade matapos silang mabigyan ng libreng passes doon. Habang naroon, sinubukan ni Hutch na kausapin si Brady, na may black eye na unang inakalang nakuha niya sa isa sa mga laro ng football, pero tila mula pala ito sa isang away. Nagbigay si Brady ng ilang tickets sa mga babaeng nakatingin sa kanya, at ginamit naman ang iba pang tickets para makabili ng regalo para kay Sammy. Ngunit ang nobyo ng isa sa mga babae, si Max, ay nanginis kay Brady dahil kinausap niya ang nobya nito at sinira pa ang laruan ni Sammy. Gumanti si Brady sa pamamagitan ng pagsuntok kay Max sa mukha at pagbaluktot ng braso nito. Nakialam si Hutch, pati na rin ang ilang staff ng arcade. Napilitan silang umalis, ngunit nang subukan ni Sammy na pulutin ang kanyang manika, sinampal ng isa sa mga staff ang braso niya. Sa unay nagtimpi si Hutch alang-alang kay Becca, pero agad din siyang bumalik at binugbog ang staff, pati na ang isang katrabaho nito at isa pang nakisawsaw na nagkunwaring bayani. Nasa himpilan ng pulis sina Hutch at Brady, kung saan handa ng imbestigahan ni Abel si Hutch. Doon niya nakilala si Wyatt Martin, ama ni Max at may-ari ng Plummerville Theme Park. Galit si Wyatt kay Hutch dahil napilayan ni Brady ang braso ni Max sa kanyang paghahagis. Inutusan ni Wyatt na umalis sa bayan si Hutch kasama ang kanyang pamilya. Nang pumayag si Hutch, iniutos naman ni Abel sa kanyang mga tauhan na habulin at tuluyang alisin si Hutch. Kinabukasan, isinama ni Hutch ang pamilya sa isang sakay ng duck boat, ngunit napansin niyang may ilang tauhan ni Abel na sumusunod sa kanila. Pinayagan niya sina Becca, David, at ang mga bata na sumakay sa isang bangka habang siya naman ay lumipat sa isa pa upang siya ang habulin ng 4 na goons. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit inatake pa rin siya ng mga ito. Ipinakita niya na hindi siya basta-bastang turista. Ngunit naputol ang isa niyang daliri sa laban, matapos siyang itapon mula sa bangka. Muling lumitaw si Hutch at ipinagpatuloy ang pagbibigay ng matitinding suntok sa kanila. Ang leader ng mga goons, na nawalan ng ilang ngipin at inilalabas sa bangkito, ay nakatawag kay Abel para ipaalam na nakatakas si Hutch. Pagkatapos, kinontak ni Hutch si Harry para humingi ng tulong bago makipag-ugnayan kay The Barber.
Ipinaliwanag nito kay Hutch na ang Plum Merville ay matagal nang naging lihim na pugad ng kalakalan ng droga at smuggling. Ang operasyon ay pinamumunuan ng isang baliw at malupit na babae na si Lendina. Makikita siya sa kanyang kasino, nakikipagsabayan sa poker laban sa isang kalaban. Nang malaman niyang nandadaya ang lalaki, pinatay niya ito, pati na rin ang dealer at lahat ng nakasaksi. Binalaan ni The Barber si Hutch na huwag galitin si Lendina. Ipinapakita na nagtatrabaho si Wyatt para kay Lendina matapos niyang patayin ang ama nito at pilitin siyang bayaran ang mga utang ng kanyang ama. Gusto nang makaalis ni Wyatt, pero mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Lendina sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, kinausap ni Lendina si Abel na lihim ding nagtatrabaho para sa kanya at ipinagkanulo si Wyatt. Inutusan niya si Abel na kontrolin si Wyatt sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Dinukot ni Abel si Max at ginawa itong bihag. Natuklasan ni Hutch ang isang bodega kung saan nagtitipon si Abel at ang kanyang mga tauhan, kasama ang napakalaking salapi na nakalaan para kay Lendina. Binuhusan ni Hutch ng gasolina ang pera at pinagbantaan si Abel na susunugan ito kung hindi siya titigilan at ang kanyang pamilya. Napilitang umatras si Abel, ngunit habang papalabas si Hutch, napansin niyang inilalabas si Max. Saglit siyang umalis ngunit agad na bumalik para pulbusin ang mga tauhan ni Abel. Isang lalaki ang nagtangkang patayin si Hutch gamit ang table saw, ngunit itinulak ni Hutch ang ulo nito pababa sa talim. Nang lahat ng tauhan maliban kay Abel ay napatay, pinalaya ni Hutch si Max at binaril ang isa sa mga ilaw na nagpasiklab sa pera at sa ilang kemikal sa paligid. Tumakas si Abel habang sumasabog ang gusali. Winawasak ang lahat sa loob, habang nakatakas naman si Hutch kasama si Max. Nalaman agad ni Lendina na nawala na ang lahat ng kanyang ari-arian, at dinalhan siya ng kanyang mga tauhan ng mga larawan mula sa surveillance na nagpapakita kay Hutch at sa kanyang pamilya sa Plum Merville. Si Abel, na nakaligtas ngunit malubhang nasunog ay nakipag-ugnayan kay Lendina upang magtipon pa siya ng mas maraming tao para habulin si Hutch. Doon niya opisyal na idineklara ang digmaan laban sa mga Mansell at nagsimulang kumilos laban sa kanila. Pinadala ni Hutch si David kasama sina Becca at ang mga bata sa isang malapit na lodge para sa kanilang kaligtasan dahil tiyak na susugod ang mga kalaban sa hotel. Dinala rin niya si Max doon upang maging ligtas, at maayos na rin ang relasyon nila ni Brady. Bago tuluyang harapin ni Hutch ang laban, inamin niya kay Becca na nabali niya ang kanyang pangako at iminungkahi na lumayo na lang ito sa kanya para sa sariling proteksyon. Pumunta si Hutch upang kausapin si Wyatt, na lasing at galit dahil sa pagkawala ni Max. Matapos nitong tangkaing atakihin si Hutch, pinakalma niya si Wyatt at ipinaalam na ligtas si Max. Ikinwento ni Wyatt ang ugnayan niya kay Lendina at kung gaano niya ito kinamumuhian. Ipinakita rin niya kay Hutch ang arsenal ng mga armas ng kanyang ama na sana'y gagamitin laban kay Lendina bago siya pinatay nito. Magkasama nilang nilagyan ng mga patibong ang buong theme park bilang paghahanda sa pagdating ni Lendina, kasama ang tulong nina David at Harry. Samantala, hiniling ni Becca kay Brady na siya muna ang mamahala habang maglalakad-lakad. Siya, dala-dala ang isang rifle na malapit doon. Dumating si Lendina at ang mga tauhan niya sa theme park, habang ang kanang kamay niyang si Kartosh ay nagdala ng ilang armadong lalaki papunta sa lodge para habulin ang pamilya. Nang dalhin ni Abel si Lendina kina Hutch at Wyatt, pinapatay siya ng babae ng mga tauhan niya, at nagsimula ng lusubin ng mga guns ang dalawa. Inakay nila ang mga kalaban sa iba't ibang bitag, mula sa mga mina sa ball pit hanggang sa mga nakabiting granada, na agad nagpapasabog sa bawat tanga. Samantala sa lodge, sinubukang lumaban ni Brady laban sa isang gun habang itinago naman ni Max si Sammy. Biglang dumating si Harry at pinagtataga ang mga kalaban gamit ang kanyang katana bago nakipagsabayan kay Kartosh. Matapos ang maikling laban, pinugutan ni Harry ng ulo si Kartosh. Karamihan sa mga tauhan ng parke ay napatumba na, ngunit sina Hutch, David, at Wyatt ay wala ng laban. Inihahanda na ni Lendina ang pagpatay kay Hutch, pero bago pa niya magawa ito,
binaril muna ni Wyatt ang isa sa mga tauhan niya, nagwala ang kasamahan ng babaeng iyon at nagtangkang patayin si Wyatt bilang tugon, ngunit nabaril din siya. Sinubukan na mismo ni Lendina na patayin si Hutch, ngunit dumating si Becca na may dalang rifle at binaril siya sa dibdib at mata gamit ang tranquilizer darts. Dumating ang huling dagsa ng mga armadong tauhan, at tumayo si David para pasabugan ang natitirang mga eksklusibo. Tumalon sina Hutch at Becca sa isang pool habang nilalamon ng apoy ang buong lugar, at si Lendina ay bahagyang ngumiti bago siya at ang kanyang mga tauhan ay tuluyang tinupok ng apoy. Nakitang iniimbestigahan ng mga ahente sina Hutch at Becca, kasama ang aso na nailigtas mula sa parke, ngunit nakatanggap ng tawag ang mga ahente mula sa kanilang nakatataas, kaya't napilitan silang palayain ang mag-asawang Mansell. Pagbalik ng pamilya sa kanilang bahay, nagsama-sama silang nanood ng slideshow ng mga larawan mula sa kanilang biyahe, kasama rito ang mga litrato ng kanilang masasayang sandali, pati na rin ang mga kuha ni na Wyatt at Max dahil magkaibigan na silang lahat ngayon. Umupo si Hutch at ngumiti, masaya dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng payapang oras kasama ang kanyang pamilya.